First of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, and majesty, only to our loving God, the Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, and we always remember and cherish their blessed preaching and teaching, and also greetings to the whole blessed Almeida children and their beloved family. And again also my beloved family din, at saka my beloved co-workers, co-preachers, and to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat po natin mga webcast viewers sa buong daigdig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Mami na mahal, hindi tayo magtagal sa gabing ito, ang ating pag-aralan, yung tinatawag na sincerity. Sincerity, meaning ang sinceridad ba natin? Amen? Amen? Sincerity is the godly virtue of living without masked, deceit, or ulterior motives. Often defined as transparent motives, it means aligning internal beliefs with external action, treating others with honesty, and serving God from a pure heart, not for public recognition or profit. Amen. Ang sinseridad, mga minamahal, ito po ay makadiyos nga ugalit kabutihan. Amen. Nga hindi po tayo nagmamaskara. Ibig sabihin ng maskara, siyempre, pakitang tao lang yon. Amen. Kaplastikan lang yon. Without mask. Walang maskara. Deceit. Ang ibig sabihin ng deceit ay walang kalukuhan, walang panglilinlang, pangluluko, yun ang deceit. Or ulterior motives. Ang ulterior meaning wala kang tinatago. Amen. Wala kay lihim ng mga motibo sa loob ng puso mo. Amen ba? Open, define, at palagi ito na may meaning na is a transparent motive. Ang transparent motives ay wala na itago. Transparent meaning lusot-lusutan. May dito ka, makita mo doon. Kaya wala kang tinatago. Walang lihim, walang ulterior motives. Ibig sabihin, transparent ka. Nakita nila yung ginagawa mo, mga action mo, lahat, puso mo, nakikita nila. Yang itawag na sinseridad. Palakpakan natin Diyos. Amen ba? Transparent motives, it means aligning internal beliefs. Naka-align, nakalinyada sa loob ng ating panampalataya. Our internal beliefs with external action. Ba? Naka-align, pinapakita nito, naka-align ang ating pangloob na panampalataya at paniniwala at nakikita sa ating panglabas na mga ginagawa. Amen. Ibig sabihin, walang kaplastikan. Amen ba? So, treating others with honesty. Ina-treat mo yung kapwa mo with honesty. Naging honest ka. Hindi ka mangluluko, hindi ka scammer. And serving God from a pure heart. Naglilingkod ka sa Panginoon ng dalisay na puso. Kung sa Bisaya pa ay anong dalisay sa Bisaya? Putli nga nagkasing-kasing. Amen? Nangalagad ka sa Diyos sa may putli nga kasing-kasing. Dalisay na puso. Not for public recognition or profit. Hindi para nagpapakitang tao ka lang na parang i-recognize ka na mata. Okay yan, mabait siya. Hindi po. Or imo kaugalingon nga profit. Sa imong pakinabang. Yan po ang ginatawag na sincerity. Ibig ba? Amen? Ito yung mga susi ng components of sincerity sermon. Ang ibig sabihin, susi ng components of sincerity sermon. Components meaning pira-piraso at inisa sa mga sincero nga sermon. Malaman natin ito. Una, God judges the heart. Una-una, ang Panginoon ay naghusga, nagda-judge sa puso ng tao.
kung gaano ka kansinsiro sa Kanya. Ang Ginoo, ang Diyos lamang nakaalam. He knows to judge our heart. Alam ng Diyos. Kahit sabihin mo sa ibang tao na ikaw ay mabait, ikaw ay sincero, pero God knows. He knows how to judge your heart. Alam ng Diyos na yung puso mo hindi pala sincero. Sincerity is prioritized in Scripture. Ang sinseridad ng tao, ginauna palagi ang salita ng Diyos. As God values of pure heart over skill for our action, kailangan ang nasusunod niya yung ugali ng Diyos nga mayroong dalisay, putli nga puso, no? Mahigit pa sa sukatan sa ating mga ginagawa. Palakpakan natin Diyos. Katulad sa example, sa gitawang na widow's mite. Alam mo yung widow's mite? Yung babaeng balo nga nagbigay ng 2 mites. 2 sinsilyo lang. Or example ni Cain at ni Abel sa ilang mga sakripisyo nga binigay halad sa ating mahal na Panginoon. Amen ba? Yung babaeng bao, nagpapakalimos, pobre, mahirap. Ngunit nung nakita niya ng aral nating mahal na Panginoon sa pagbibigay, makita maraming mayaman nakaupo doon at nagbigay doon sa may box, ito box of treasury, naghulog sila. Yung babaeng bao na may 2 mites lang, 2 barya, nibigikan sa kanyang pagpakalimos, mga minamahal, lumapit doon at hinulog ang kanyang katapusan na pera. Sabi ng Panginoon sa mga kaharap niya mga disipulo, yung mga mayaman lumapit naghulog, sobra lang barya, sinsilyo sa ilang kayamanan. Kung itong babaeng balo, nga mahirap, pobre, nagpapakalimos, ang lahat na kanyang pinakalimusan, lahat binigay, hinulog niya sa box, lahat. Sabi ng balo, ibigay ko lahat, bukas, wala na kumakain, mamatay na ako. So example of great action of sincerity. Walang halong kaplastikan. Aligning with a pure heart. Malinis na puso. Walang pagpaimbabaw. Lahat from His heart. From her pure heart. Putli, dalisay nga puso, talagang binigay niya lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, sa lahat na nagbigay, ang babaeng bao, siyang nagbigay ng pinakamalaki at marami sa harapan ko. Aligning with the pure heart. God values of pure heart over the skill more action. Mahigit pala yung ugali natin nga may mga pusong dalisay sa ating ginagawa kaysa ating mga skill, sukat ng gaano kalaki ang binibigay mo. Di man kayo maka-amen. Mahirap maging sincero. Amen ba? Amen ba? Kaya ipakita natin. Pag tayo sumamba sa Diyos in times of services, Wednesday, Friday, Sunday, see to it. Ang ating pagsamba dito ay galing sa ating putli, dalisay nga puso. Walang halong hypocrisy. Samba-samba ka lang dahil mayroong gitong nakakita sa simbahan. Nakikita ng Diyos yan. Sumasamba ka dito, hindi ka nag-concentrate. May nagpatutuo dito, kayo doon sa kilid, nagpatutuo rin kayong dalawa, nagchismisan kayo. Nakikita ng Diyos yan. Yung pinag-usapan nyo, yung walang kabuluhan, yung mga kapwa, yung kapatiran, sa ilang mga yung pagchismisan at puro istoryahan yung katitisuran. Ay ikaw may malinis na puso, dalisay na puso, sabi sa putli na puso, pag sumamba ka dito, wala kang pakialam sa iyong katabi. Aligning, nalakaliniada ang puso mo nga putli, dalisay sa harapan ng Diyos.
nga pumunta ka rito kay gusto mong purihin, sambahin ang ating Panginoon. Wala kang pakialam sa tabi mo. At anong pinagsasabi-sabi nga istorya, wala kang pakialam. Nakikinig, nakaupo ka, nakikinig ka dyan sa mga patutuo, nagpupuri ka na to, sa puso, inaawitan mong ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya gusto mo, pag magbubing ng Holy Spirit, madama mong presensya ng Diyos sa puso mo. Tuwing kakantang choir, madama mong presensya ng Diyos, mapupuspos ka. You don't mind, hallelujah, sa iyong katabi, anong nakikita mo rito? Panginoon, hindi po tayo nagsasamba dahil with all the hypocrisy of our heart. Pupunta tayo dito dahil pusong dalisay gusto ng ating mahal na Panginoon. Para pag-uwi mo sa tahanan mo, punong-puno ka ng presensya. Awas ang presensya, umiyak ka sa kagalakan. Malinis ang puso, mawala yung imong kakarnalan. Yan po ang gusto ng Diyos. That is sincerity. Sincerity to God. Godly virtue, baka Diyos nga ugali, kabutihan, without mask. Pag simamba ka rito, hindi ka nagmamaskara. Ano ibig sabihin ng nagmamaskara? Ikaw ay double faces. Ang kabila sa Diyos, ang kabila sa tao. Mayroon ka dito, tinitingnan lang. Kaya nakamaskara ka. Bakit ang sample dito? Sincerity is a godly virtue. Baka Diyos yung ugali, kabutihan, of living, mamuhay ka without mask. Walang maskara. Sabihin, kitang-kita yung kagandahan ng mukha ko kung sino ka. Hindi ka double face. Hindi ka doble mukha. Hindi ka nakamaskara. Without deceit. Amen? Without deceit. Ano bang deceit? Paglilinla. Panglilinla, pangluluko, kung sa Bisaya, pangilad, o pang-scam, yun ang deceit. Without deceit, ang pagsimba mo rito. Or ulterior, walang lihim, nakatago, nga pakarong inon kaplastikan sa puso mo. Kung bakit dito ka sa loob ng sambahan sumamba. Ang loob ng laman ng puso mo, dalisay, putli. Ang purpose mo dito para lang paluguran, sambahin, awitan, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Walang tao. Amen? Hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos dalawa. Paluguran mo ang isa ibaliwala mo. We cannot serve two masters. You place the one and you disregard the others. You cannot serve God with mammons at the same times. Hindi ka hindi makapaglingkod sa Diyos sa pinagipagitan ng pera. Mammons meaning pera, material na bagay. Kaya pagsimba mo dito, pure heart ka. Hindi yan sumasambak ito, nagpapautang ka dyan, nagpapa-5-6 ka dyan, nangungutang ka dyan, nagtatransaksyon ka namang ginto, mga lahat-lahat ginagawa mo, mga minamahal. Kaya address to you, my beloved brother, brethren, tuwing gawain, wala ako nag-question nga nagtitinda kayo sa inyong mga likod. Kaya kailangan nyo man magkumita ng pera. Pero kung maminal, madisturbo lamang ibang kapatiran dito, pinapabantay nyo sa tindahan nyo, hindi na makapag-concentrate. That is deceit. Panlilinglayan. Hindi na kayo makapag-concentrate, busy kayo sa pagsandok ng mga suman biko nyo dyan. That is deceit. Kaya hindi natin pwedeng sambahan gawin palingke. Ito po'y sambahan, sanktuaryo. Ang sanktuaryo sambahan, it's a holy place. Banal nga lugar nga mga tao dito mayroon dalisay nga puso. Isa lang ang aksyon sa pagpupuri sa Diyos. Pagpalugod ng Panginoon. Kaya mga minamahal, please, para lalo kayong pagpapalain, okay ba na, nagtitinda ka to earn a living, to help to support yourself, your family. Pero pag sa oras ng gawain, please,
Maghanap ka pamaraanan nga makapag-concentrate ka. Makapanginig ka ng patutuo rito. Dahil mga patutuo, yan pong magdasig sa atin, mga minamahal. Yan pong magbigay ng encouragement sa atin. Lalo pag kumanta yung mga kwari, kailangan, hallelujah, umalis ka doon sa tindahan mo. Hallelujah, kailangan magpuri ka. Kailangan mapuspos ka ng banal ng Espiritu para ang puso mo maging dalisay, maging putli, maging banal ang puso mo. Hallelujah. Kaya hindi yan mapasukan ng banal ng Espiritu, ang papasok yan masamang Espiritu. Uwi kasi yung tahanan, wala kang joy, wala kang peace, wala kang kagalakan. Bakit? Yung pagsambaw, hindi pure ang puso mo, hindi naka-align para maging dalisay ang puso para sa ating pinakababahal na Panginoon. Sincerity is a godly virtue of living without mask, walang maskara, without deceit. Pangdaya, panglilinlang, or ulterior motives. Wala kang tinatago, wala kang lihim na motibo. But in open, defined, a transparent motive. Transparent meaning, nakikita ng Diyos yung puso mo, labas-pasok, lusot-lusot ang puso mo yan, transparent. Ikaw mismo alam yung puso mo, nakikita ng Diyos yan, alam din yung kapwa mo, mga binamahal. It means aligning internal belief. Naka-align ang imong puso, sa loob ng puso mo yung panampalataya mo sa Diyos at nakikita sa panglabas mong ginagawa. With external action. Kasi marami ibang kapatiran matitisod. Yung mga children's choir na dapat dito mo po makinig, pinapabantay mo ng tindahan mo. Mali po yun. Kahit bibigyan mo pa ng blessing yan, mali. Kasi kailangan ng mga children's choir dito. Iba yan ang children's choir, mag-learn doon sa loob ng school nila. Ipanababantay mo ng tindahan mo, hindi po ganun. Ikaw nagtitreats ka na ng mali. Kawawa yung mga bata. Kasi kailangan natin ma-revive yung mga bata. Amen? Para may magbantay ng tindahan mo dyan, mag-hard ka ng mga sanlibutan. Sila patindahin mo doon. Para ba masave pa yun? Para pag masave yun, sabihin lang, ikaw na magbantay yan, kaya kailangan ko mapuspos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ganon kahalaga ang meaning ng sincerity. Sincero ka ba? Opo. Hindi naman nakita sa ginagawa mo. Amen. So nakamaskara ka. Kaya naka-align. It's a transparent motives. It means aligning eternal beliefs with external actions. Treating others with honesty. Itratar mo ang kapwa mo nga ikaw ay honest. Honesty is the best policy. Serving God from pure heart. Paglingkuran Diyos na may pusong malinis at dalisay. Not for public recognition or profit. Hindi para lang ma-recognize ka ng mga tao at para lang siyang pakinabang. Tama? Hindi po para siyang pakinabang. Maglingkod ka, hindi po para ma-recognize ka lang ng tao. Hindi. Kailangan ang Diyos mag-recognize sa iyo. Profit sa iba, profit sa iyo. Hindi po sa iyong kulingon, makinabang ka lang. Ang iba kawawa. Hindi man kayo nakikinig. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, God judges the heart. Nakikita ng Diyos. Siyang mag-judge, huhusga ng puso natin. Kung ang sinusunod ba natin yung turo ng Diyos upang maging dalisay ang ating puso, mahigit pa sa mga gaano kalaki skill of our action. Katulad ng babaeng Bao sa Biblia. Maging si Cain at si Abel. Diba? Magkakapatid yun. Dito nakita natin yung itawag na sincerity. Si Cain, farmers, nagtatanim ng mga gulay. Si Abel, tagabantay, alaga ng mga tupa. Mga karniro, mga kambing. Every year, nagkaroon sila ng pag-sacrificial offering sa ating mahal na Panginoon. Lahat sila, yung pinakadabis nilang mga pananim, harvest, mga hayop, yun ang dala-dala sa altar. Ito wag na sacrificial offering para sa Diyos. Para pag nagustuhan ng Diyos yung kanilang
offering, bababa nga po galing sa langit, tutupukin ang kanilang offering. Pero pag hindi galing bababa nga po sa langit, susunugin ang kanilang offering, hindi po nalugod ang Diyos sa kanilang halad, alay. Ang nangyari, nag-harvest na sila. Si Cain, nang-harvest ng mga gulay niya. Pero, ang ginharvest niya, pinagpipilian yung mga maganda, ang linagay doon, may mga uod, yung mga kutitot. Si Abel, ang minigay, pinakadabis, pinakamalinis, pinakagwapa na kanyang tupa. Makinis, binigay sa Diyos.